For today's video mga katrops, panibagong araw, panibagong luto, serya na naman tayo ngayon. At ayan, nagluto nga pala ako ng pangmeryenda ngayong araw. Ito nga yung isa sa lagi kong binibili kapag ka pumupunta kami sa labas para magmeryenda. Ang tawag pala nito sa amin ay lumpianada. At sa isang order nga ng ganito ay nagkakahalaga nga siya ng 25 pesos o di kaya 30 pesos. Sa isang piraso pa lang ng ganito ay talagang busog ka na. So ayun mga katrops, bale nakapaggayat na nga pala ako dito ng Pechay Bagyo. At kakailanganin din natin dito ng carrots at isang repolyo. Sasahin nyo na nga pala kung gaano nga karaming gulay yung ilalagay nyo. Kapag ka magluluto ka nga pala ng lumpianada, ang kailangan nga palang gayat sa gulay ay yung maninipis lang. Yung parang ganito sa ginagawa ko. So bale pinaghalo-halo ko na nga pala dito yung mga gulay na Pechay Bagyo, carrots, tapos itong repolyo. At para naman magkaroon na nga ito ng lasa ay maglalagay nga tayo dito ng magic sarap. Dahil okay na nga itong ating pangpalaman, kaya naman tara mga katrop, simulan na nating magbalot. Ganito nga magbalot ng lumpianada. Bale kailangan mo nga dito ng 3 pirasong lumpia wrapper. Tapos ayan, lagyan na nga natin ito ng palaman. Nakadepende na nga sa inyo kung gaano nga karami yung gusto nyong ilagay. At sa isang pirasong lumpianada ay gagamit nga tayo dito ng isang pirasong itlog. Tapos budburan lang natin ulit ng magic sarap. O diba napakasimple lang ng mga ingredients na gagamitin mo sa paggawa ng lumpianada. Nung matapos ko na nga itong balutin ay direkta prito na nga ito. Kanina kasi habang nagbabalot ako ay nagpainit na nga yung aking malabs ng mantika. Kasi kailangan dito kapag gagawa ka ng ganito ay dapat meron na nga ditong pwedeng pagprituhan. Sa pagbabalot mga katrops, kailangan dito ay dahan-dahan lang. Parang dito sa ginagawa ko. Kaya naman kung balak nyo ang magluto ng ganito, ay gayahin nyo nga lang yung pagbabalot ko. O di kaya mas maganda ay i-share nyo na lang itong aking video para kapag kagagawa kayo ng ganito ay papanoorin nyo na lang. Kung hindi nyo nga pala na itatanong mga katrops, first time ko nga lang din palang magluto ng ganito. Kaya naman sa mga expert gumawa dyan ng lumpianada ay wag nyo na nga akong i-bash kung meron man akong mali. Sadyang nag-crave lang kasi kami sa lumpianada, kaya naman napagawa na nga kami dito sa bahay. Kasi nga tinatamad ang inyong katrops na pumunta sa bayan para bumili nga ng lutong merienda. Tsaka matagal-tagal na rin kasi nung last na nakapag-lumpianada kami. Kaya naman for the crave ang inyong katrops. So bale piprituhin nga natin ito hanggang sa mag golden brown. Tsaka para naman sa hindi mahilig sa hilaw na itlog ay gagamit nga tayo dito ng tinidor para tusok-tusukin nga natin ito. Nang sa ganun ay mas maluto nga ito sa loob. Dahil mas masarap nga ito kapag kalutong-luto yung itlog sa loob. Pero nasa sa inyo naman na yan mga katrops kung anong gusto nyong pagkakaluto sa lumpianada. At dahil luto na nga ito ay oras na para tikman kung pasado ba o hindi. At gumamit nga lang pala ako dito ng kutsilyo para hatiin nga ito. Abay tignan nyo naman yan mga katrops oh. Pagkaganda-ganda ng itsura ng palaman niya oh. Ganyan yung sinasabi ko. Yung tipong lutong-luto nga yung laman niya sa loob at wala kang makikitang part ng itlog na hilaw. At dahil mas masarap nga ito kapag ka may suka ay gumawa na nga ako dito. At ayan, tikiman time na mga katrops. Naglalaway na nga ako habang nagbo-voice over eh. Kaya naman itry nyo na nga rin gumawa ng ganito mga katrops. So paano ba yan? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag nyo na rin po palang kalimutang i-like and share tong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye bye!